na mismong salita po ni Kuya Dave na meron daw siyang niluluto. Para bang aabangan, meron po tayong aabangan. Ganun. Mga nanggigil at mga ano po, kalma lang po tayo mga kategram. Naintindihan ko po ang inyo pong nararamdaman pero uh, paalala lang po ni Tech Jun na yan. Kalma lang po at maayos din naman po ito magsasalita. So meron po kasi ako nabasa na may niluluto kaya po pag-usapan po natin kategram habang hinihintay natin yung iba 1,000 kawawa po talaga si Kuya Dave po dito. Ang di ko lang po matanggap, may isip naman ni si Kuya Dave eh. I do agree na malaki po yung factor ng mga tao sa likod ni Kuya Dave. Pero I also hindi ko po tinatanggal na may kakayanan namang mag-isip si Kuya Dave kung tatanggapin ba niya yung mga salita na binabanggit sa kanya. At kung sinabi niya yon, siya ba'y tinret? Siya ba'y finors? I don't think so. Meron siyang free will para sundin kung ano man yung payo sa kanya ng mga nasa likuran niya. So I think Kuya Dave is liable sa mga statement niyang binabanggit. But again, minor, wala pang 18. But sabi ko nga kahapon katekram, number lang po yung 18. Naniniwala po ba kayo katekram, number lang po yung 18? Siyempre for legality, kailangan po ng mga ganyan, yung age ganyan. Pero number lang po 'yan. Meron nga po wala pang 10 years old or below. Marunong ng matured nang mag-isip eh. Pero still, diba? Minor pa rin. Pag-usapan po natin yung pong niluluto ni Kuya Dave na excited po ako akong makita at marinig. Babalik po ako doon sa sinabi ko where if may mga statement si Kuya Dave na kailangan naming i-defend yung aming position, we have no choice but to do kung ano man po yung dapat lang. Doon lang po tayo sa dapat na gawin ho namin. Kasi magmumukha pong pag nagmumukha po nila kasing masama eh. Hindi ko po alam kung paghihiganti po ba to kasi syempre may mga dahil sa emotion kategram. Kasi kategram ako, biblical kasi that the revenge, ibigay sa Diyos ang paghihiganti. Kaya minsan parang kapag nakakapagsalita talaga ako kay Kuya, minsan pag nadadala rin ako ng emosyon, para bang, minsan may gusto kang i-rebat, yun lang, nakaka-guilty lang din po itong, kasi ayaw naman po kasi natin itong mangyari, kasi hindi naman pwedeng hindi natin sabihin yung, explanation natin, di ba? Hindi naman natin pwedeng sila magsasabi, ganito kami dito, tapos kami, tahimik na lang. Pwede kung ibang tao nagsasabi nun, wala kaming doon, wala kaming obligasyong magpaliwanag. Halimbawa, si Lola Daisy niya yung magsabi lang ng mga statement. Wala ho yun. Hindi po namin, kahit ako hindi ko po kailangang paliwanagan yung mga sinasabi niya. Wala, di naman taga dito siya eh. Kaso kung kay Kuya Dave po, galing siya dito, at ipinamumukha niya, meron siyang gustong ipamuka sa publiko, na nakasaalalay po ang Malasas family. Kasi po tiwala. Kuya Dave, sana kung hawak mo na may cellphone mo, sana nanonood ka ngayon. Kung pwede mag-comment ka para hindi naman na kita matawagan. Great Pretender, parang gusto ko yung kanta na yun kay Tita Andre. Tito Andre. Sabi po natin yung niluluto ni Kuya Dave. Meron po akong screenshot nung kanya pong message.
Pag-usapan po natin kasi excited po ako na malaman po ito, maipubliko at marinig po ng nating lahat kasi sa public po niya binanggit. Medyo nalulungkot lang po ako kung paano po sumagot si Kuya Dave dun sa Facebook. Kung paano ho siya magpaliwanag ho doon. Sobra po akong nalulungkot. Check ko lang po katekram yung pong yung pong message po ni Kuya. ito parang sa tingin ko parang yung sagot ni Kuya Dave na medyo parang masyado namang garapalan, Kuya Dave, yung mo dito, yung pagsagot mo. Sabi ni Tita Emily Batul, "Sorry Dave, wala sa puso mo yung sinasabi mo. Walang emosyon. Magdasal ka ng tao sa puso. May nagsulsul sa'yo, dapat kinausap mo sila ng maayos bago ka umalis. Maintindihan naman nila yon. Minsan, ang biglang desisyon, napapasama, tandaan mo yan, Dave." Ang sagot ni Kuya, "O, talaga po. Ingat po kayo." Yan. O, talaga po daw. O, talaga po. Dapat nga, mag-iingat kayo sa ganyan, Kuya, para at least makakuha pa kayo ng, ng simpatsya ba? Pag ganito, halimbawa si Tita Emily, malay mo, mabago mo yung isip niya balang araw. Kaso sumagot ka ng ganito. O, talaga po. 'Di ba? Ilan lang po ito, katekram. Yung yung gusto kong kantahin yung daw, yung Great Pretender. Mahin ko lang po muna tayo. Kasama ko po si Kuya Dave. Ayan, nasa likuran lang po natin si Kuya Dave. I-pretend na siya po ay na siya po ay okay. So, ako po, Great Pretender, kunyari po, tumatawa po ako dito sa inyong harapan, pero I'm just pretending na masaya po ako. Hindi po ako masaya. Wala pong masaya po dito. Kaya, so nabasa niyo na po ba kung ano po yung niluluto ni Kuya? Babasahin ko po yung ilan pa. Tuloy po ako dito sa aking mga list. Ay, wala na ba? Wala na ba akong list? Akala ko meron pa akong list. Excuse me po. Ito, sabi po ni Tita Van E. "Bakit may binabasa? Script ba yung binabasa mo? Dapat magpasalamat ka sa taong nagbago ng buhay mo. Sinubaybayan ka simula pa minahal ka. Tinuring ka naman nilang sariling anak. Sarili mo ngang nanay, pinabayaan ka pero ang manalastas, yung tunay na nagmamalasakit sa'yo. Di ka magtatagal sa mga unang kumupkup sa'yo, Malastas family. Kung di maganda, lagay mo doon. Balikan mo sana yung buhay mo nung bata ka pa. Baka sakali maisip mo lahat ginawa para sa'yo." Nila Sir Tekram. So, ang sagot po ni Kuya dito, "Hindi po ba kayo nanonood? Nagpasalamat naman po ako kahit isumbat sa akin ang 5 taon na yan Yan. Kahit daw po, sabi po ni Kuya, kahit daw isumbat ho namin sa kanya yung 5 taon na yun Kasi nagpasalamat naman po ako kahit isumbat sa akin ng 5 taon na yan Ewan ko, Kuya, ba't mo nababanggit tong ganito?